Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah.
Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y naglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Ayan. Good morning, Good morning, Jesus. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. At medyo umuulan, medyo lumalamig po ng kaunti. Medyo malamig-lamig Oo, ngayon. nawala ng konti ang init. At naway magpatuloy po. At kamusta po kayo lahat, mga kapatid? Sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sabihin natin na inaabangan lagi itong Amen. ating GMJ. Diyan po sa North, South, East, West. So baka meron kasi tayong mamiss no? So North, South, East, and West. West. Lahat po ay magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Pastor Simple.
Yan, thank you Lord. Binabati ko rin po yung ating mga kapatiran na alam ko po na pinakaaabangan po nila itong araw na ito. Higit po sa lahat, itong ating GMJ na alam natin na yung ating natututunan dito po ay napakahalaga mga kapatid. Kaya alam ko po na kayo naghahanda na para ituon po yung ating mga tainga sa pag-aaral natin sa umagang ito. Kaya alam ko na sa pagkakataong ito mga kapatid, kayo po'y ano ba ang tawag dyan? Masayang-masaya sapagkat makakapakinig na naman tayo ng mga salita na nanggagaling kay Lord. Amen. Thank you, Kamusta rin sa Nasugbo, mga kapatid. Magandang umaga sa inyo. Of course, ang Bulacan, magandang umaga sa inyong lahat. Alam mo, Pastor, simple nakakatawa itong ating pag-aaral. Halos everyday, iba-iba yung ating mga napag-aaralan. At hindi lamang doon sa ating Bible study, sa Sunday. Kaya nga po, mahalaga na masundan po ninyo ang lahat ng ating pag-aaral. Kasi halos buong Biblia ang pinag-aaralan po natin dito, mga kapatid. Kung hindi nyo po ito napapansin, ay halos, nakaka 1/3 na tayo ng pag-aaral. At napakainam naman po talaga yan para ang bawat isa ay maging well-informed. Kaya nga dun sa Revelation chapter 1, verse 3, sabi po doon, happy are those who read and listen and obey everything that is written in this book. Kaya yung binibigay ng pansin po rito ay yung pagbabasa. At kasama dyan po ang mga pag-aaral. Amen, amen. So siguro po, sino man na ating mga early viewer, Pastor Simple. Sino ba yung ating Mag-pray mga... muna tayo. Oh, nga pala. Excited talaga. Thank you. Kadalasan Excited nakakaligtaan yung prayer. Amen, amen. So tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa malayang oras, ang iyong pinagkaloob upang ang iyong salita ay makarating sa lahat ng dako ng sulok ng mundo, Panginoon. Gamitin mo po kaming anak mo, kami pong magkapatid, bilang iyong tagapagsalita sa umagang ito, Panginoon. At ihanda nyo rin po ang kaisipan at puso ng bawat isa upang maunawaan itong amin pong tatalakayin sa umagang ito. Papuri at pasasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yan, Ayan. thank you Lord. Purihin ang ating Panginoon. Pastor Rafi, basahin po muna natin yung ating Sige. ito pong ating memory verse na matatagpuan po sa 2 Timothy 4 verse 5. Yan, ganito po ang nasasaad. But you be watchful in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Amen, amen. Yan, alam ko mga kapatid na pangalawang araw na po natin to. Kaya alam ko pong bago dumating yung Sunday, memorize na po natin yan. Oo naman. Pero alam niyo po, ang binibigay dyan yung but you be watchful in all things. So ibig sabihin, tayo ay pinapaalalahanan na maging mapagbantay. Mapagbantay tayo. Alam naman natin ang ating kaaway sa 1 Peter 5:8, like a roaring lion looking someone to devour. So ibig sabihin, talagang nagbabantay din siya kung sino yung kanyang pwedeng dayain, no? O linlangin sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga, nire-remind tayo, be watchful. Amen. Thank you, Lord. So, sa ating mga early viewer, sa yung Pastor Simple, sino ba mga naunang Yan, ang naandito po sa akin, nababasa ko ngayon ay si Brother Mike sa Tomango. Ba? Yan, good morning From po sa Los inyo dyan, Baños. mga kapatid, sa Los Baños. Sino pa ito? Sister Arlene sa Bulacan. Bulacan, Opo, ba? Bulacan. Si Brother Gary Belmonte, kapatid Ba, ni Brother Brother Gary, Louie. good Ba, morning. talaga na. Yan, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Sino po ba yung ating mga naandito mga kapatid? Sister Yoli, Dalangin. Aba, magandang Halos umaga, kapatid. Mga taga Bulacan to ah. Ito yung mga mga outreach Talagang angels. Ang tawagin Yes. kasi outreach angels. Ayan, outreach angel ang tawag Bisa po nga sa nagkabiro kanila. nga, Pastor Simple. Kasi nung time na andyan ako, di wala nakasipot. Diyan sabi ko nga, naku, mukhang naligaw ang outreach angels. Naligaw angel. Naligaw. But anyway, talagang sarap kasama, no? Yung mga ating mga kapatid dyan sa Bulacan. Of course, sa lahat naman ng dako, lahat naman sila ay ever faithful, ever ready,
pagdating sa gawain sa Panginoon ay talagang hindi sila hesitante na hindi sumama, lahat sila ay excited na makaikot, no? Hindi lang para makapamasyal, kundi para mailaganap ang salita ng Diyos. Pastor Rafi, si Brother Jerome. Oh. Sabi, good morning sa dalawa kong ninong. Ninong Naku, pala tayo, Pastor Rafi. Talagang may balak magpakasal dito. Papakasal. Oo, magandang umaga sa iyo, Ninong na ninong Jerome. yan. Yung ating worship center. At wala na pala yung doon. Wala na pala yung kawayan. Oo. So wala ka nang lilinisin. Nalilinis. So lagi mong Hindi ka na tulungan. aakit sa bubong. Oo, tulungan mo si Minister Jeff dahil sa kailangan ka din niya doon sa mga gawain doon. Yeah, si Nanay Linda Alcance ng San Pablo. Ng San Yeah, Pablo. good morning po sa ating lahat dyan. Sa inyong lahat dyan, mga kapatid, sa San Pablo Outreach. At si Sister Tere Orobia. Rubia. Yan, good morning daw po sa ating Quezon dalawa. City. At Yan. kamusta nga pala siya? Kamusta ka na, sister? Kumusta na po kayo, Sister Tere? Alam kong handa na uling mag-outreach Oo, sa Bicol. Bicol. Yan, handang-handa na para humayo. At napapanahon naman, Pastor Rapi, dahil yung pag-aaral natin kahapon tungkol sa evangelism. Oo, evangelism. Yan, mahalaga talaga na tayo gagamitin ng Panginoon. Oo, at sa Webes, abangan nila yung segment tungkol dyan sa kami ni Minister Ernie, na aming tatalakayin po dyan yung spiritual gifts. Kasi mahalaga itong maunawaan ng lahat eh. So sa Thursday po yan, abangan po ninyo, mga kapatid. Ayan, sino pa ba yung ating nasa mga early viewer? So marami naman talaga yan, parang hindi naman sila yung lagi. No? Parang nakakatuwa kasi na at early, na gitong oras na sila yung nandiyan, nag-aabang, at talagang naghihintay doon sa magiging pag-aaral. But anyway, sa araw po ngayon, ating tatalakayin muli. Ito tinalakay actually ito yung Sunday, sa ating Sunday Fellowship, ang Psalm 46. Pero napakagandang balik-balikan. Anyway, lahat naman po ang salita ng Diyos, magandang balik-balikan para tayo ay laging mapaalalahanan. Pero nandito kasi yung sinasabing, be still and know that I am God. So anyway, bago tayo magpatuloy, hayaan niyo basahin ko muna po itong Psalm 46. Simula po sa verse 1 hanggang verse 11. So ganito po nakalagay. For the choir director, a psalm of the sons of Korah, set to Alamoth a song. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth should change, and though the mountains slip into the heart of the sea, though its water roar and foam, though the mountains quake at its swelling pride. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. God is in the midst of her. She will not be moved. God will help her when morning dawns. The nations made an uproar. The kingdoms tottered. He raised his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolations in the earth. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariots with fire. Cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Purihin ang ating Panginoon. At talaga naman dito po ay marami tayong pwedeng gawin title dito, Pastor Simple. No? Sa akin kasi ang aking title is God is our refuge and strength. Sa'yo na ba naging title mo dyan? Ang naging title ko dito ay Knowing God. Knowing God. Kita po niyo mga kapatid, God is our refuge and strength. Ngayon, ito pong Psalm 46 ay nahati po ito sa tatlong parte na para lalo po natin ma-appreciate yung ano ba yung nakasulat dito, kung sino ang ating Panginoon. So, yung unang part po rito ay ipinapakita
Now, for God's faithful people, He is the refuge and strength. Faithful people. So, ibig sabihin, hindi sa lahat eh. Kasi pag hindi ka talaga faithful sa Panginoon, iba ang iyong tatakbuhan eh. Pero ang sinasabi, for God's faithful people, He is the refuge and strength, even though the world around them is chaotic. Pag sinabi pong chaotic, ito'y meron disorder. At kapansin-pansin na po ang nangyayari na lahat naman po tayo nanonood ng television, nagbabasa ng diaryo, nakikinig sa radyo, at lahat naman siguro pinag-uusapan sa buong kapaligiran na ang kaguluhan, nation against nation. Kitang-kita natin. Hanggang ngayon, napapanood po yan. Hindi lamang po nation against nation, kundi people against people. Tao laban sa kanyang kapwa-tao. Kasi tao may kanya-kanyang character, may kanya-kanyang standard, meron kanya-kanyang gusto, hindi magkasundo. At ang pinakamahirap na kalaban, yung tayo, kalaban natin ang ating sarili. Yan po yung tatlong makikita po natin na nangyayari sa kapaligiran. Nation against nation, man against man, then tao against himself. Kaya yung prayer ni Paul doon sa book of Ephesians, sabi niya doon, sa Ephesians 3:14, 15, sabi niya po na the Lord of mercy na i-strengthen yung ating inner being. Kailangan lumakas to, tumibay ito, kasi ang nangyayari nga talaga ngayon, ang tao may problema siya sa kanyang sarili. Kaya yung prayer niya doon, yung sinasabing inner being, ay ito yung kanyang reason, ito yung kanyang conscience, yung kanyang will. So pag sinabing reason, ang gusto ni Paul, na bigyan niya ng diin, na mas lalo pang lumakas yung discernment natin between right and wrong. Kasi may mga pagkakataon, even Christians, hindi niya na malaman ng tama't mali eh. So, paano natin malalaman kung tama't mali? Of course, lagi ito naka-base sa Word of God. Yan lang po ang pwede mag-declare sa atin ng tama't mali. Kasi ang tao may kanya-kanyang perceptions tungkol sa lahat ng bagay. Sa kanya, maaring isipin niya, mabuti ito, pero sa ibang tao, masama. Pero ang pinakamainam sa lahat talaga, ang Word of God. Then here comes the conscience. So kinakailangan maging sensitive tayo doon sa need ng kapaligiran. And last na sinasabi ni Paul ay yung ating will, na alam naman natin ang tama't mali, pero wala tayong sapat na kalakasan para isagawa itong tama. Kaya nga merong chaos na sinasabi. Now, the second part naman po, God is among His faithful people and will protect them when the enemy invades. Yun ang masarap pakinggan na alam natin, meron talagang kaguluhan, meron problema, nandyan yung ating kalaban, of course, si Satan, pero whenever na siya aatake, ang Panginoon lagi nandyan. Naalala mo yung kay Job sa chapter 1? So simple. Diba na bago naman, sabi kasi ni Lord, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Sabi niya, tapat yan. Talagang mahal na mahal ako niyan. Pero sabi ni Satan, kaya ka naman binamahal niya, bine-bless mo Ba't di mo tanggalin yung blessing at makikita mo, susumpain ka nyon. Pero ang mahalaga doon, pinakita doon na kailangan pang humingi ng permiso si Satanas para tayo ay, sabihin natin, subukan. So alam natin na God is always in control, na binibigyan din po ng diin dito sa Psalm 46. And here comes in third part, that God called His people to witness the defeat of the unbelievers, the Gentile nations. So gusto rin ng Panginoon, tayo mismo, ma-witness natin na ano ang gagawin ng Diyos. Alala niyo sa Psalm 73, tsaka dun sa, I think, sa Psalm 139, kay Ethan. Di ba si Asaph doon, sabi niya sa Psalm 73, verse 1, sabi niya na God indeed is good to Israel. Sabi niya, ganun Pero pagdating sa second verse at yung mga susunod, parang nasway siya Parang sabi niya, it's unfair.
na bakit yung mga masasama lalong yumayaman, yung gumagawa ng masama ay parang lalong umuunlad. And here comes siya na sa grasya at awa ng Diyos, nagpakabait, so parang hindi niya maintindihan. Pero pagdating doon sa last part ng Psalm 73, nakita niya may kahihatnan pala. Kaya nga, sinasabi din ng Panginoon, fool says that there is no God. Alam natin, Galatians chapter 6 verse 7, whatever you sow, you will reap. Merong si Lord na isa-set ng time kung kailan haharapin nating lahat, if ever, na meron tayong ginawang hindi tama, haharapin natin yan sa future. At wala makaka-escape dyan. Kaya pinapakita nga doon sa ating pag-aaral, know that He is God. Minsan nakakalimutan ng tao. Ngayon, historically, ang pinaka-background po nito, maaring it's likely yung God's deliverance of His people under the leadership of King Hezekiah. Now, when the Assyrians besieged the city of Jerusalem. So, maaring itong sitwasyon ng Psalm 46, ito yung time na sinakop ng mga Assyrians ang Jerusalem. Under the leadership ni Hezekiah, and here comes God. Andun na ngayon ang Panginoon kung paano niya tinulungan itong kanyang mga hinirang. At yun po ang ating pag-aaralan. Itong umagang ito tungkol sa Psalm 46. Ngayon po, si Pastor Simple, meron kasi siya nagustuhang kasi 11 verses, no? Pastor Simple, no? Pero meron siyang particular na, kumbaga, yung buong konsentrasyon ng kanyang isip at puso ay natuon po doon sa verse na yon. So, Pastor Simple, ano ba yung iyong naano dyan? Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Bago ko po pumunta ako doon sa verse kong napili, natatandaan ko rin, Pastor Rapi, yung awit 139. Oo. Yung awit 139, ito po paboritong basahin ng mga gumagawa ng kalooban ng Lord. Pero yung mga tago ng tago, di ba, ayaw nilang basahin yung 139 eh. Dahil, di ba, nakalagay doon, ano mang gagawin natin, kita ni Lord. Oo, yun. Di ba? Sabi ni, kahit saan tayo magpunta, nalalaman ni Lord. Kaya yung awit 139, sabi ko nga, ito sa ating mga mananampalataya, paborito natin basahin. Ay, oo naman. Pero doon sa mga, anong tawag doon? Tago nga ng tago. Kaya tinawag Diba? na fools angal. Para iniisip nila, di ako nakita. Yeah. O yan, akala mo. Yeah. Sabi ng Bible, the eyes of the Lord is 10,000 brighter than the sun. Sabi, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu, hindi ako makaiwas. Yung isipin mo nakatakas, hindi Yan. ka nakatakas. Thank you, Lord. Kaya nga dito, sabi ko nga, yun, ang buhay natin ngayon, nakikita natin na dahil gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, anong ibig sabihin? Wala tayong takot. Kaya nga dito sa Psalm 46, pumasok nga tayo dito na ang nakuha ko nga dito, yung 10 to 11 Babasahin ko sa atin sa Tagalog, tingnan nyo. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y namumuno sa mga bansa. Ako'y namumuno sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Hindi po ba? Sa buhay natin, alam nyo itong awit 46 nga po, alam naman natin na ito nga po ay, sino nga ba ito, Pastor Rapi, sinulat ng mga anak ni Cora. Cora. Yung mga anak, lahi pala ni Cora ang sumulat nito. Oo. Ibig sabihin, marami. Diba? At alam naman natin, na katulad nga na nabanggit, sino ba yung lahi ni Cora? Ano ito? Music ministry. Mga musicians. Pag sinabing music ministry, yan ang ginagamit ni Lord. Laging nasa harapan yan. Kaya pag sinabing music ministry, yung ibinaba po sa kanila ni Lord na pribilehiyo, Simple sila ang magdadala ng mga tao para kay Lord. At ito nga, nasulat nga ito na katulad nga nung nabanggit ni Pastor Rapi, nung mga panahon ang mga Israelita ay takot na takot, 'di ba? Parang ang dami nilang Pero naandiyan po yung word of God. Sinabi nga dito sa Psalm 46, sabi niya, hindi kayo dapat matakot, ang Diyos ay kasama natin. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, yung word of God, yan po yung magbibigay sa atin ng lakas. Ang word of God, ang magbibigay po sa atin sa panahon ng may problema tayo. Kaya nga mahalaga yung tinatalakay natin, Pastor Rapi, na yung tungkol doon sa life verse. Diba? Mahalaga po yun, mga kapatid.
na kapag yung life verse na ibinigay sa atin, yun ang mapanghahawakan natin eh. Sa panahon ng may mga problema tayo, iba po talaga pag may pinanghahawakan kong Word of God. Pagka wala tayong pinanghahawakang Word of God, ano po mangyayari sa ating pagdating ng problema? Ang sabi nga lupasay. Anong tawag sa amin sa Batangas? Lupaypay. Diba? Ganun po eh. Pero ibig sabihin, no, katulad nga na nabanggit naman natin na hindi naman tayo exempted sa problema. At ang problema po talagang kasama na po sa buhay yan. Kaya nga yung Word of God nagpapaalaala eh. Kaya nga yung binasa ninyo kanina, yung Pahayag 1:3, sabi doon, mapalad ang bumabasa, nakikinig, nagsasagawa ng kanyang salita. Sino po yun? Tayo po mga mananampalataya. Kaya dito po, ano po ang pinapakita doon sa ating binasa? Pinapakita po dito na bilang mga tao, marami tayong kinatatakutan sa mundong ito. Totoo po, yan ho ang katotohanan. Ano po yung kinatatakutan natin? Yung mga, di ba, ang katotohanan niya po, ang kinatatakutan ng mga tao, minsan yung mga pinaghirapan nila. Di ba? Yan, ayaw kong mawala yan. Pinaghirapan ko yan, pinagpawisan ko yan. Pero, yun nga po ang kadahilan ng kaya nga ang mga tao nagsisikap. Di ba? Pero minsan, no, dumarating sa buhay. At yun nga, katulad nga na nabanggit kanina tungkol kay Job, di ba, ang bait-bait na. Di ba? Pero dumanas pa rin ng problema. Pero naandyan po yung kanyang mga salita na nagpapaalaala pa rin sa atin. Kaya nga, kinakailangan tayo ay nakapokus daw po saan? Sa attention ng Diyos, kay Lord. Dapat lagi nating nasa presensya niya tayo. Diba? Sa lahat ng ginagawa natin, pag sinabi nating nasa presensya tayo ni Lord, ang ginagawa nating kalooban ng Panginoon. Di po ba? Ang sarap pong, ano ba ang tawag doon? Ang sarap matulog ng anong tawag doon? Yung wala kang napakamalinis, wala kang iniisip na nasalitaan ka ng, di ba? Panatag ka. Di ba? Sarap pong tumulog pagka ganon. Pero pagka nawawala sa presensya ni Lord, di ba? Minsan yung protection ni Lord, nasa atin din po yan eh. Kaya nga kahit saan tayo, ipadala ng Panginoon yung pangako ng Diyos, panghawakan po natin yan. Ano pa po, yung kanyang kapangyarihan, nakapaloob din po yan. At ano pa po, sabi dito, when your word is shaken with convulsion. Ano po yung convulsion na binabanggit dito? Kung ang mundo daw po natin ay mayanig sa mga pangangatal. Di ba, yung binanggit nga kanina eh. Di ba ang tao nangangatal pag natatakot? Pag kayo po ba'y natatakot, ano kayo? Di ba nangangatalo ang tao pagka natatakot? Ano po ito? Yung pangangatal na dulot ng mga balita sa mundong ito. Yun nga, katulad na nabanggit kayo ni Pastor Rape, di ba? Yung mundo natin ngayon, ano ang balita? Kaguluhan, gera, ganito, ganyan, anong gaganap. Pero sabi nga po, tayo mga mananampalataya, dapat alam natin, yung peace po ni Lord, yung kapayapaan po ng Diyos, available po yan. Na pag hiningi natin, ano po yan? Naandyan agad yan. Di po ba? Kaya nga sa panahon natin ngayon, yun ang napakaganda po na ibinibigay sa atin ni Lord eh. Na sa panahon na may mga nararanasan tayong problema ng buhay, di ba? Pag nakapag-pray tayo, Lord, kapayapaan po na nanggagaling po sa inyo. Di ba? Pinapayapa agad tayo ni Lord para bang binibigyan tayo ni Lord ng anong tawag doon? Ng kakampantehan sa buhay. Yung bang panatag sa buhay para makapagpatuloy tayo. Kaya nga po, lagi po natin tatandaan, sabi dito, remember, God is fighting for you victoriously. Diba? Sa lahat po ng laban, tandaan natin, ang Diyos ho ang kasama natin. Di po ba? Kaya lang naman minsan, may mga tao na natatakot. Siyempre, pag hindi naman ho, ang ginagawa nga po, hindi naman kay Lord, di ba parang nakakahiyang tawagin si Lord. Kaya minsan, ayaw nilang tumawag kay Lord eh. Meron niya ako akong nakakausap eh, nagbiro. Sabi niya, ang kanya naman pong biro ay ganito. May mga pagkakataon daw sa kanyang buhay na pagdidesisyon daw na malalaki kay Lord daw. Pero pagka daw maliliit, sasabihin daw niya, Lord, pag ipaubaya mo na sa akin to, Lord ha, kaya ko na ito. Ang Word of God din po, nagre-remind din. Sabi nga doon sa Kawikaan 16:25, na ang sabi doon ay may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ay doon nga po marami mga tao nagkakamali. Yung bang, Lord, kaya ko na ito ha, pagpapasyahan ko na ito. Kaya nga minsan may lakad siyang hindi kasama si Lord eh. Diba? Dahil Lord, hindi kita kasama dito ha. Akin lakad lang muna ito.
Naku, pagka ganun pala, mga delikado po yun. Di ba? Pero tayo, na mga mananampalataya, sa lahat ng nagaganap sa buhay natin, alam natin na kasama natin si Lord. 3 bagay po ang nakita ko po dito sa verse 10 at saka po sa verse 11. Una, ang sabi nga dito ay, be still. Pag sinabi nating still, ano yon? Means relax. Ano po, hindi lang relax, take your hands off. Natatanda ako, Pastor Rapi, noong tayo mga worker ay magpamasahe sa Wensya. Ay, oh. Di ba pag nagpamasahe sa Wensya, talaga namang ang sarap na masahe. Kakargahin tayo, kinakarga kang ganon. Binubuhat tayo. Binubuhat, yung pinakahuli nila para ma-relax yung buto. Alam nyo, hindi ako mabuhat-buhat nung nagmamasahe. Alam nyo kung bakit? Lumalaban ako. Ay. Sabi sa akin, hindi Bakit ganyan. nakikiliti ka Parang siguro? nakikiliti. Parang nilalabanan ko. Pagka pala sa panahon ng dapat pala relax ka. Kaya alam nyo, hindi ako nabuhat nung nagmamasahe. Di ba kinakarga para palagutin niya yung likod? Lumalaban ako eh. Dapat pala, pagka may mga problema, sabi nga doon, relax ka lang. Di ba? Still ka lang. Hindi yung kawag ka ng kawag. Di ba? Marami yung mga tao, pag may problema, masyadong maingay. Di ba? Kakwentuhan na. Kaya kahit hindi yung kakristyano niya, kinukwentuhan na rin. Kaya yung inaakit pa niya kay Lord, dinadala pa niya kay Lord, nakwentuhan na rin. Kaya ang sabi niya, kaya nga ako yung hindi sumama dyan, may problema pa rin pala. Ibig sabihin, pag may problema pala tayo, relax lang tayo. Di po ba? Ang pinakamaganda nga pong gagawin natin, kay Lord natin ikwento eh. Di ba? Bagaman alam na niya, yun ang gagawin natin. Pero, sa atin naman, di ba, ang sarap naman magkwento. Saan natin dapat ikukwento yung mga problema natin? Sa kapwa po natin mananampalataya. Iyan po ang pinakamagandang kwentuhan ng mga problema natin. Alam niyo kung bakit? Pag sa kanila po natin sinabi, ipag-pray ho tayo. Di ba? Parang tayo, meron tayong isang kapatid na taga Isabela. Nakakatuwa, pagka pinapasahan ko ng word tuwing umaga, sabi niya, Pastor, salamat po sa inyong word na ibinibigay araw-araw. Dahil siya po, kinikemo. Ngayon, ang pinakahuli niya, rejection. Sabi niya, salamat po, Pastor, doon sa inyong mga prayer. Sabi ko, sister, pinag-pray ka dito ng Sister of Faith. Lalong sabi niya, salamat po sa inyong mga prayer. Ang sabi pa nga niya, babawi po ako eh. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng babawi daw. Yun ang sabi niya. Babawi daw siya. Mukhang galit. Ibig sabihin, parang, yun yung ginagawa niyong pagpipray sa akin, ibabalik pa. Siguro gano'n naman ang ibig sabihin, ha? Mali lang yung pagkakagamit. Hindi naman sinabi basta nababawian eh. Basta babawi daw. Yung negatibo kasi yung babawian. Ibig sabihin, di ba, nakaka-relax. Di ba, kaya nga pag may problema tayo, yun po eh. Di ba, sabi nga nung binasa natin, ano nakalagay sa verse 10, kayo ay magsitigil. Tingnan nyo ha, Tagalog na Tagalog yan. Ano daw ang gagawin natin pag may problema tayo? Sabihin nga sa inyong katabi, tumigil ka. Yung pala ibig sabihin noon, magsitigil kayo. Di ba? Pagka ibig sabihin, di ba? Para Pastor Raping pagka ang tao pala'y nakukumunoy, dapat pala, naka-steady ka lang. Steady ka lang. Kasi lalo kang lulubog. Lalo palang lulubog. Dahil baka halimbawa na ikaw ay bago lumubog ay 3 days, baka 1 oras pa lang lumubog ka na sa kakakawag mo. Ay sa halip na ikimako mo na, may makakakita pa sa'yo, wala na, 1 oras pa lang lumubog ka na. Ganon din pag may problema. Ang sabi dito. Pangalawa, ano ang nakapaloob dyan? Una, be still. Pangalawa, stand still. Ano naman po ito? Di ba parang binaliktad lang eh. Stand still. Alam nyo, sabi dito, magsitigil kayo at tingnan ninyo. Panuurin nyo. Di ba? Panuurin. Alin daw ang papanuurin natin? Ang magandang gagawin ng Diyos para sa atin. Meron po ako nakitang verse dito, Pastor Rapi. Nais ko lang pong basahin na. Dito po sa Exodo 14, basahin ko sa inyo ha. Ang lagi natin nababasa yung 14 eh. Pero alam nyo ba, ito palang 13, may maganda palang nakalagay dito. Ganito ang sabi ni Moises sa kanyang bayan, sa mga Israelita. Exodo 14:13. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot.
magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Tinampo nyo ha? Kaya ang sabi diyan dito sa binasa natin, stand still. Sabi diyan, magsitigil kayo. Tingnan na lamang ninyo kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Di ba? Sa totoo lang ho, ang dami natin, tayong lahat, dumanas ho ng problema. Pero ito na po, di ba? Nung panuuri na lang natin, ibigay natin kay Lord kung ano ang magaganap sa buhay. Ito na po, awa ng Panginoon, nakapagpapatuloy. Kami nga, mayroong napuntahang outreach, sabi nga nila, yung problema daw nila, sabi nga, lampas liig na raw. Pag sinabi lampas liig, ano ba sumunod sa liig? Ano na? Bibig. Ibig sabihin, no, pwede ng malunok. Pwede ng malunod, malapit na sa ilong. Pero thank you, Lord. At nung malapit na sa ilong, ginawa ni Lord, inahon sa mga problema ng buhay. At ngayon, ang saya-saya na. Diba? Kaya panuuri natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At lagay natin ng panghawakan yung pangako ni Lord. Na ano yung pangako ni Lord? Sa totoo lang ho. Hindi naman ho tayo tatawagin ni Lord sa ganitong gawain para tayo ay pahirapan. Diba? Kaya nga sabi ni Lord sa John 10:10, ang kaaway daw po nating si Satanas ay pumunta rito sa lupa para pumatay, magwasak. Pero ano sabi ng Panginoon, pumarito ako para magkaroon kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya ibig sabihin, no, panuuri natin kung ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, panuurin po natin kung ano ang gagawin sa atin ni Lord. Ito naman pangatlo, ang sabi naman dito, sit still. Ano naman to? Kanina, parang pinapanood mo. Dito naman nakalagay, sabi dito, maupong tahimik at maghintay. Di ba? Naranasan ba niyo mga kapatid ang ganon? Yung nakaupo lang kayo, tapos naghihintay. Di ba? Ang sarap po ng pakiramdam. Alam niyo, ako ho, nakaranas din ho kami ng ganyan, na sa buhay ng pananampalataya, ako nga, isishare ko nga noon. Siguro mga napakinggan din na sharing na ito. Nung si Sister Wife ay manganganak doon sa aming panganay na si Brother SJ, alam nyo ba, pagdating ng 7 buwan, 8 buwan, 9 na buwan, ay kami hong dalawa'y laging kapit kamay. At ang amin hong prayer, alam nyo kung ano, pag nanganak ay normal. Yun ang aming prayer. Ay pero ang magandang balita po, nung manganak, cesarean pa rin. Di ba? Parang ang dating sa akin, sabi ko, Lord, hindi mo yata sinagot yung aming prayer. Parang talaga namang hindi kami talaga matutulog na hindi kapit kamay. At talaga namang yung bang naandun yung Lord, normal. Simple, alam naman natin pagkasisaryan. Diba? Pero, yun nga po, ang magandang balita, nung manganak, sisaryan pa rin. 3 araw pa nga Sister Wife nag-labor eh. Nag-labor siya ng Sabado. Doon kami nakatira sa Lipa. Meron tayong seminar doon sa kina Pastor JB na may lugar doon sa Lipa. Ano po yun? Sabado, Linggo. Alam niyo kung anong araw siya napaanak? Lunes. Doon ko nakita talaga. Sabi ko, ang hirap talaga pala ng nanganganak na nanay. Kaya yung sinasabi nga ng nanay na yun daw, pag nanganganak daw ang ina, ang isa daw paa ay nasa hukay at ang isa nasa ospital. Nasa hospital si Sister Wife eh. Talaga ho naman bibitin-bitin. Eh, simple, yung prayer namin ho ay manormal siguro. Kaya, siguro, pinaalaala din ni Lord sa doktor eh. Eh, ang prayer ngayon normal eh. Di ba? Kaya 3 araw na nagli-labor si Sister Wife. Pero alam nyo po, 3 araw na. Alam nyo ba na 3 cm pa rin. Kaya nagdesisyon na ang doktor, cesarean. Si Sister Wife, biyakan na rin niya. Sa hirap na talaga. Talaga naman tinawag ng doktor. Nagmamadali na. Biyakin na rin. Nagbakaawa na. Ibig sabihin, yung prayer namin, kaya ang doktor, pinipili talagang manormal. Kaya lang, hindi pa rin cesarean pa rin eh. Diba? Pero ang pinakamaganda, yun nga, para bang sa unang balsada, Lord, hindi mo yata pinakinggan yung aming dasal. Pero alam niyo po, nakakatuwa naman si Lord. Sa totoo lang noong mga panahong yon, alam naman natin yung naranasan namin talaga yon na pagpunta namin doon, pamasahe lang yung dala namin. Papunta sa prayer meeting, di ba? Pero thank you Lord, awa po ng Diyos.
Si dinala namin sa ospital, alam nga naman, hindi nila tanggapin yun. Awa ho ng Diyos. Kaya lang, ang ano naman, nahimasmasan lang ho kami dahil si SJ po, nakadumi na pala sa tiyan ni Sister Wife. Kaya ang nangyari po, nauna si Sister Wife lumabas. Pangatlong araw pa si SJ dahil nakakain ho ng dumi. Dahil overdue na. Diba? Dahil pinipilit ho ng doktor na normal. Yun yung prayer namin. Normal. Pero alam niyo po, ang magandang balita, awa ng Panginoon, nakalabas ho kami sa ospital. Tapos, yun o, naandito lang kami ngayon sa comfy. Tapos, ganun ang kabuti ang Panginoon. Minsan, para bang sa tingin natin, Lord, yung sinagot mo ka ba sa prayer namin? Pero alam niyo po, lagi natin tatandaan, control ni Lord yung lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin. Wala pala tayong dapat itanong. Kung may magaganap pala sa buhay natin, yung tanong na, mayroon dalawang klase ng tanong Yung isang pagtatanong, bakit naman ganito, Lord? Di ba? May mga ganong pagtatanong Pero yung magandang tanong, Lord, ano po yung magandang bagay na gagawin po ninyo sa akin? Sa aming buhay? Ano po ang dulot nito sa aming buhay? Yung po, thank you Lord, salamat sa Panginoon. Talaga namang yung pagkapala ng Panginoon. Salamat na lamang po kay Lord. At kami nga po ay kina Pastor JB nakatira nung panahon yun sa bahay nila. Yung kapitbahay ho nila, doktora. Yung nagpaanak po, kaibigan po ni doktora. Kaya tawag ng tawag po yun. Ito lang po yung pera nila. Pwede po bang lumabas na? Yun, awa po ng Diyos nakalabas. Pero nagbayad daw naman kami. Ganun ang kabuti ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, sit still. Ang sabi diyan ay maupong tahimik. Di po ba? Hindi yung kawag ng kawag. Pagka nakaupo, delikado po yun. Lalo-lalo na pag nasa iba kayong bahay, nakasira pa kayo ng upuan. Di ba? Kaya dapat... Nabali yung upuan. Nabali mo pa yung upuan. Magbabayad ka pa. Kaya pag ikinangangapit bahay at may problema ka, steady ka lang sa upo. Para pag may problema, hindi yung kawag ng ganyan, hindi ko maintindihan Ano nga bang gagawin ko? May problema akong ganito Di ba? Ibig sabihin, manahimik lang, steady lang na upo. Tingnan niyo ang inyong mga katabi ngayon. Di ba? Kala mo walang problema, steady lang sila. Yan ang magandang attitude pala sa buhay natin. Kaya itong awit 46, naku, pag binasa natin dyan, ano pang ikatatakot natin? Sabi niya, ako ang bahala. Sabi ni Lord, may laban, ako ang bahala. Kaya nga sabi dito, ulitin ko napakaganda. Sabi dito ng binasa natin, bago ako magtapos dahil si Pastor Rapi na po susunod, dito po sa, basahin, sa napunta yung awit 46, nawala yata. Pastor Rapi, Nawala sa Bible. Para nawala yata. Yan. Ibig sabihin, steady naman ako dito. Yan. Sabi dito sa 10, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y namumuno sa mga bansa. Ako'y namumuno sa lupa. Tingnan nyo, ako ang namumuno sa mga bansa. Kaya may gera man sa ibang bansa, may guluman. Sabi ni Lord, ako ang mamumuno dyan. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Yun po. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, kung meron man po tayong pinagdadaanan sa buhay, tandaan natin, itong tatlong bagay nito, sabi dyan, una, be still. Sabi dyan, manahimik. Stand still. Sabi dyan, panuuri natin kung ano ang gagawin ni Lord. At ang pangatlo, maupong matahimik at maghintay sa magandang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Lord po. Amen, amen. Thank you, Lord. So, ang binibigyan po ng diin dyan, na sinasabing, be still and know that I am God. Lagi natin tatandaan, siya ay Diyos. Amen. So bago tayo magpatuloy, Pastor Simple, tayo muna'y bumati ng mga may kaarawan. Wow! Uy! Totoo ba yan to? Ayan. Totoo po yan. Happy birthday, Sister Connie Caudilla. Ako, talagang Ayan. Naku, palakpakan kami dito sa loob. Oo, saradong compound. Malaking handaan to. Yan. At bianan ko po yan, Pastor Rapi, Sister Maridi? Mami. Si Sister Maridi Avena. Yan, Maridi birthday din po Avena. nila ngayon. Sister Yan, happy Jody. birthday po, Mama, sa inyo. At nawa po ay Hintayin niyo si marami Pastor pang Simple, kaarawan darating ng po siya ibigay dyan. ng Panginoon. Yeah, Sister Jody Jody Ricafort. Ricafort. Ano po yan? Pamangkin ni Brother Benny. Oo, tama, Sister tama. Joy. Saka Brother Gino Maganis. Ayan. So, Anak ni Bong. Sister yan.
Mr. Luz Maganis. Maganis. Ayan. Happy birthday. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! We will do more than thank you. We will shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday po sa En- inyong lahat. enjoy the Pagpalain po day. kayo ng Panginoon. Ngayon, dito po, for those who have a YouTube account, you can visit YouTube.com and search. So, at Confi Media 4713 or Confi Media. So, click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Ayan. Yan po yung magiging, makikita nyo po dyan mga kapatid. At marami po, lahat na-load na ata dyan lahat, no? Lahat ng Nandiyan po ating lahat yung ating mga activities, concert. lahat ng activities natin. At panoorin po niyo mga kapatid. At ngayon po, tayo naman ay pakinggan natin muli ang repeat new song of the week, Were You There, composed by Brother Ernie Akayan. Akayan. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hands, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there
troubles me. Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there holding my hand, whispering you love me. You were there catching me before I fall. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. And never let go of me till eternity. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brother Arnold. Ang awiting, Were You There? Alam niyo po, malaking relasyon itong awiting ito sa ating tinatalakay. Basahin ko lang po isang passage dito sa Book of Isaiah. Niremind lang po ako ng Panginoon. Isaiah chapter 49, verse 14 hanggang 16. But Zion said, the Lord has forsaken me, and the Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Kaya sinasabi niya, be still that I am God. Sinasabi niya. Yan. Bibigay ko lang po yung pinaka-brief summary nitong Psalm 46. Dahil sa napaka-sarap namnamin ng mga sinasabi po dito. So, unang-una, yung psalmist po, inilarawan niya ang Panginoon as a refuge. Pag sinabing refuge, it is a place where His people can run for protection
from the storms of life. Iba-iba po ang bagyong dumarating sa buhay nating lahat. At hindi maiwasan talagang malito ka, matakot ka, dahil nakakatakot naman talaga storms of life. Pero sinasabi doon sa ating, sa Psalm 46, that God is our refuge. Anytime, sabi nga, all God's people can run for protection. Now, sinabi rin ng ating Panginoon that God is their strength, which means He fortifies. Pag sinabing God is my strength, tayo ay kanyang pinapalakas, tayo kanyang pinatitibay na sa mga tinatawag na mga storms of life. Now, because God is omnipresent, He is always near to those who call upon Him in difficult times. Yun po ang pinakamasarap pakinggan, that God is ever near to those who call upon His name. Alala ko pa meron po na-encounter sa sulat ni William Barclay. Sabi niya, the moment you speak to God, the moment you call to God, He is as near to your mouth to the ear. Ito lang siya. Kasi sinasabi doon, di mo kailangan sumigaw, kasi si Lord, naririnig niya, batid niya, ang lahat na nangyayari sa atin. Now, yung word na trouble means one is experiencing need. So pag ikaw may problema, ibig sabihin meron kang pangangailangan, o kaya naman ikaw ay distress, ibig sabihin merong sakit, may paghihirap, merong anxiety, pagkabalisa o pag-aalala. So the moment ng isang tao na pag sinabing troubled siya, ito yung mga nararanasan. Pero ang sinasabi po rito, itong sinasabing trouble, it speaks of psychological disequilibrium. Medyo yung term niya, ano kaya ibig sabihin? Yung equilibrium po kasi, it is an intellectual or emotional balance. Yun yung equilibrium. E dahil sa disequilibrium, ibig sabihin, disturbed. So, imbalance lahat. Naalala ko po si late Sister Ching Batak. Noon sinabi niya sa akin noon, ewan ko bakit niya po sinabi sa akin. Sabi niya, alam mo, noon, hindi pa naman po pastor noon. So parang disciple ata po yung aming title pa lang noon. Sabi niya, Rapi, sabi niya, tandaan mo, whenever na ikaw ay disturbed, huwag kang gagawa ng decision. Dahil sa most likely, magkakamali ka. Kaya pag ikaw ay medyo nalilito, marami kang iniisip, huwag kang gagawa ng mga major decision. Dahil definitely, mali. Mas maganda yung tumahimik ka, manalangin, until such time na makompose mo na ang iyong kaisipan na buong katawan, and that's the time kagagawa ng decision. Now, so sinasabing one imbalance. So therefore, sinasabi sa atin na that God is our refuge. Ibig sabihin, huwag tayong matakot. Kumbaga, alam natin that God is always there. Lagi siya nandyan. Kaya nga doon sa book of Isaiah, sabi nga po doon na makalimutan tayo ng ating ina o kung sino man, but God will never forget us. Sabi niya, I have written your name in the palms of my hands. Ganun kahalaga ang kanyang mga ever faithful people. Now, of course, sabi ko po kayo na the natural for a believer's initial response be that of concern. Normal naman po yun. Nakaagad kapag nag-strike ang isang suliranin o problema, medyo natitinag tayo. Pero ang maganda po doon, alam niyo po, na however, if God's people can quickly adjust their thinking and align to the Word of God, it will produce stability. So, ibig sabihin, yung battle nasa isip eh. Kaya daalala sa Romans 12, kailangan magkaroon tayo ng transformation at binigyan ng diin yung kaisipan. Kaya kapag nandyan na po ang nag-umistrike ang isang problema, kailangan quickly, as much as possible, balik kagad tayo sa Word of God. Kasi nandoon po ang ating kalakasan. At tayo i-remind ng Panginoon sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan kahit anong mangyari. Amen.
Now, doon sa second part naman po, apart from chaos scenario, kasi pinag-uusapan natin kanina, parang napakagulo ng mundo, nation against nation, man against man, and man against himself. So dito naman po, doon sa verse 4 to 7, pinoprovidean tayo ng psalmist na contrasting picture, kung ibig sabihin kakaiba o pagkakaiba, na sinabi niya kasi, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. So pinicture naman ngayon dito ang ating Panginoon na isang river whose streams make glad. Para bang napakakalmado. Itong uri na dinidescribe po rito nung psalmist, nakita ko po ito nung ako'y nabigyan ng pagkakataon na pumunta ng New Zealand. Nakita ko ito na sobrang, alam niyo yung nakakabinging tahimik, na naririnig mo lamang ang huni ng ibon, yung hangin na yung tunog ng mga damo o ng mga puno. Sabi ko, ang sarap maupo dito. Ang sarap makinig sa Panginoon kasi walang disturbance. Wala kang makitang sabihin natin mga yate o mga tao, kundi napakatahimik niya po. So dito pinapakita ng ating Panginoon na ang ating Panginoon ay hindi siya Diyos na maligalig. Na kapag dumadating ang mga suliranin sa atin, gusto niya tayo talagang maging tahimik din. Knowing that God is always in control, knowing God is sovereign. Pag sinabing sovereign, ever-power God siya. He is a God who is perfectly wise. Alam niya, ginagawa niya. At ang pinakamaganda po doon, na malaman natin that God perfectly loves us. Kasi kailan malaman na, Lord, alam ko, mahal mo ko, na hindi mo ko hahayaan na dumaan sa ganitong sitwasyon na ako'y pababayaan mo. Kasi nga, may mga pagkakataon na kailangan i-allow ng Panginoon o pahintulutan na dumaan tayo sa mga storms of life. Hinahayaan niya tayo for us to learn na siya ay Diyos. That He can do all things. Kaya nga sa Luke 1:37, what is impossible to man is possible to God. Kayang-kaya po ng Panginoon yan. Now, yung title na binanggit po dyan, the Most High, it pictures Him as the ruler. Ruler who is above all creation. So yung sinabing, the Most High, siya yung hari. Siya yung hari dito, mga kapatid. And able to protect those who turn to Him. So, ang pwede niya lamang protektahan, doon sa Psalm 91, na sinasabi po, ayan, basahin ko po to. Psalm 91, sa verse 1 and 2. Meron kasi doon may condition. Bago natin maklaim that God is our protector, meron siyang sinet na condition. Now, Psalm 91. 90. Dito po. Sabi niya, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. So yung sinasabi, those na mga taong pupunta sa Kanya at hihingi ng tulong niya, God will protect them. Kaya may condition, kung pupunta ka sa Kanya, yun ang pinakamailan. Lumapit tayo sa Kanya, knowing that He is a mighty God, ay talaga namang hindi tayo pangabayaan ni Lord. Now, so sinasabi rin po, na the psalmist says, the Lord of hosts. Now, sabi niya, the Lord of hosts is with us, which literally means the Lord of the armies. Imagine mo yung armies. Sino yung armies sinasabi rito? Ito po yung hukbo ng mga anghel. At imagine, gano'ng kadami yun. Siya yung the Lord of hosts. Now, literally mean the Lord of the armies. He commands His armies of angels to do His will. Meron pong pagkakataon doon sa 2 Kings chapter 19 verse 35. It was God who sent His angels to rescue His people during the Assyrian siege. And that night, the angels of the Lord struck 185,000 in the Assyrians' camp. All of them were dead.
Ganon yung sinasabi rito that our God is the Lord of hosts, the Lord of the armies. Aba, sino galaban sa Kanya? Kung di po ako nagkakamali, ang bawat angel, no? Bawat angel ay they have parang nasa kanilang kapangyarihan na pumatay ng hundreds of thousands. Isang angel. Siya Lord ang Lord of hosts, the Lord of the armies. Imagine yung klaseng protection na binibigay ng Diyos sa atin kung kayang-kaya niyang tawagin ang kanyang legions of angels para protektahan tayo. So gusto niya na ipakita sa atin yung kanyang power, yung kanyang concern na hindi tayo dapat matinag. Kaya sinabi niya, be still that I am God. Now, doon sa verse 8 to 11, yung psalmist, tinatawag niya ang mga God's people to set their minds in the Lord, saying, come, behold, the words of the Lord who has wrought desolation in the earth. Para bang sinasabi niya, gusto niya tayo, the people of God, ma-witness natin kung ano ang gagawin niya. Doon sa mga tao na patuloy na nagre-rebelde sa Kanya, patuloy na lumalayo sa Kanya, makikita natin ito. At ngayon pa lang naman nakikita na po natin eh. Nakita na, napapanood sa television, bawa sa diaryo, sa radyo. Ngayon mga tao nagpatuloy na gumawa na masama. Nasaan sila ngayon? Ito'y laganap na po. They were put to shame. Marami ang talagang napahiya. Na thinking na ang Diyos ay wala dyan. Ang Diyos nandyan siya, mga kapatid. Siya'y laging present sa lahat. Alam niya ang nangyayari. Kung iniisip lang natin na nakalusot, hindi tayo nakalusot. God will always set the time. Ang Galatians chapter 6 verse 7, Ecclesiastes chapter 3 na sinasabi natin, God will set the time. Kaya tayo, pinag-iingat tayo, we, people of God, kaya doon sa Romans 12, going back doon sa Romans 12, sabi niya, do not conform but be transformed. Na kinakailangan yung standard of living natin ay hindi na ito yung standard of the society. But ito na yung ang standard natin. Of course, ang Galatians chapter 5 verse 22. Andiyan yung love, joy, peace, goodness, kindness, long-suffering, humility. Yun tayo. Knowing that He is God. Ngayon, tuloy po tayo. So the God makes war to cease. Ang gusto niya talaga tumahimik na manahimik na to the end of the earth, not just in Israel, but to the end of the earth. Gusto ng Panginoon, tapusin na ang gera. Tapusin na lahat ang mga pagtatalo-talo, knowing that He is God. At ang gusto niya lahat eh. Kaya nga doon sa Revelation chapter 19, verse 11 to 21, putting down rebellion and establishing His kingdom on earth. Darating yon. Huwag lang tayo mainip. No? Simple. So sinasabi, ang tagal naman dumating ni Lord. Darating po yan. Si Lord nag-set ng time na kung saan, sabi niya, magre-reign ang righteousness. So hindi lang po Revelation chapter 20, verse 1 to 6, which kingdom will be global in nature. Pag sinabing global, buong mundo. Kaya nga, ang Revelation 21, sinasabi rin dyan, the new heaven and new earth. I-establish niya po yun. Kaya paano ngayon itong mundong ito? Well, as the Word of God speaks, mawawala lahat ito. Yung sinasabi, be still that I'm God. Knowing that I'm God, gagawin niya po ito. Kaya doon sa Psalms 46 verse 10 na tinilakay po ni Pastor Simple, na He speaks about His sovereignty. Not only over Israel, but all over the nations of the earth. Kala lang sa Israel lang siya nagro-rule, hindi po. Nagro-rule siya sa lahat. At pakikita niya ito, that they be silent and recognize that He is God. Yun lang gusto po iparating ng Psalm 46, na ma-recognize natin that He is God, an everlasting God who exists. Nakala kasi sa Psalms 14, sabi po doon, ayan yung basahin ko po to, bago po kami magtapos ni Pastor Simple. Psalm 46, meron kasi pong naganap dito eh. Psalm 14. Psalm 14. Sa verse 1. The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have committed abominable deeds. There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see
if there are any who understand, who seek after God. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Kasi ang akala nila, walang Diyos. Kasi sinasabing, fools, hangal. Sabi niya, nag-i-exist ako. Kaya yung sinabi niya rito na, the Lord has looked down from heaven, upon the sons of men. The Lord looks down from heaven. So nakamasid siya. Meron ba siyang hindi nakikita? Kaya doon sa Psalms 139, pumunta ka sa north, south, east, west, nandun siya. Pati doon sa birth, sa sinapupunan pa lang ng isang babae, alam ni Lord, nandun ka. Dahil kinrate tayo ng Diyos at alam din niya kung ano ang ating future, lahat ng mangyayari. Kaya nga, mga kapatid, no, nawa itong Psalm 46, particular in verse 10, sabi na, be still and know that I am God. Huwag natin kakalitan, He is God. Lahat nakikita niya, lahat ng done, ng tama will be rewarded. Lahat ng hindi ginawang tama, well, nakakalungkot. Yan ang sinasabi ng Bible. Ang Book of Revelation, binabanggit yan. Sa Revelation, sinabi na chapter 21, well, lake of fire. But for those who continuously recognize His sovereignty as God, our place is the place of the Lord. Amen. So nawa mga kapatid, no? Ito'y maging hindi lamang isang pagtuturo, kundi kalinawan na lagi nating isipin that He is God. Thank you, Lord. So, magandang umaga po, mga kapatid. Thank you, Lord. Yan. God bless po, mga kapatid. May parting word ka ba? Yan. Salamat po, mga kapatid, na nakinig at alam ko po na tayo ay napagpala muli ng ating Panginoon sa umagang ito sapagkat ang kanyang salita, Colossus 1:5-6, na ang daladala po ng mabuting balita ay pagpapala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, magandang umaga God po. bless po Maraming sa salamat. ating See you lahat, mga again. kapatid. God Bukas bless po. sa ating Bible study. Thank you, Lord. God bless. 2 Timothy 2:2.